Values Education 10, Term 1, Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan na nakaaapekto sa dignidad ng tao. Magandang araw sa inyong lahat. Bilang mga grade 10 students, nasa yugto na kayo ng buhay kung saan ang inyong mga desisyon ay hindi lamang pangbata. Ito ay may timbang na sa ating lipunan. Sa ating talakayan ngayong araw, hihimayin natin sa Aralin 1 na nakatuon sa ating mga pansariling gampanin o personal roles pagdating sa mga mabibigat na isyong kinakaharap ng ating mga komunidad. Maaaring iniisip nyo, bata pa ako, ano ba ang kinalaman ko sa problema ng mundo? Ngunit sa totoo lang, ang malalaking problema ay nagsisimula sa maliit na galaw. Kaya titingnan natin kung paano ang inyong mga personal na pagpili ay nagiging proteksyon para sa dignidad ng lahat. Upang mas madaling maunawaan, ang pansariling gampanin ay ang iyong personal assignment bilang tao. Ito ang responsibilidad na bitbit mo kahit saan ka magpunta, sa palengke, sa paaralan, o kahit sa social media. Halimbawa, kapag nakakita ka ng kalat at pinulot mo ito kahit walang nakakakita, tinutupad mo ang iyong gampanin sa kapaligiran. Layunin nito na ang bawat galaw natin ay makatulong sa pag-angat ng ating kapwa sa halip na maging pabigat sa kanila. Ito ay isang moral na pananagutan. Ibig sabihin, hindi mo kailangang hintayin na may pulis o guro na sumita sa iyo. Kusa mong tinitiyak na ang iyong kaligayahan o diskarte ay hindi nakatapak o nakakasakit sa mga taong nasa paligid mo. Ano nga ba ulit ang dignidad? Ito ay ang iyong value bilang tao. Hindi mo to kailangang bilhin o kitain sa pamamagitan ng matataas na grado o mamahaling gamit. Isipin ninyo, ang isang sanggol at ang isang matanda o ang isang CEO at isang basurero ay may parehong antas ng dignidad dahil pareho silang tao. At ito ang dahilan kung bakit bawal nating bastusin ang kahit sino, anuman ang kanilang kalagayan. Dahil ang tao ay may spiritual na kalikasan at malayang kaisipan. Tayo ay tinuturing na pinakadakila sa lahat ng nilikha. Kaya naman ang pagtrato sa kapwa ng may paggalang ay hindi lamang option, kundi isang banal na tungkulin. Ngayong naiintindihan na natin ang kahalagahan ng dignidad, kailangan nating harapin ang katotohanan. May mga isyong panlipunan na tila virus na umaatake sa dangal ng tao. Sa ating pag-aaral, hihimayin natin ang apat na pangunahing hamon na madalas nating makita sa ating paligid. Ang bisyo, pambubulas, panggigipit, at ang panlalamang sa iba. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng pagkakamali. Ang mga ito ay mga gawaing unti-unting sumisira sa pagkatao ng gumagawa at ng biktima. Isa-isahin natin ang mga ito upang malaman natin kung paano tayo makakaiwas. Simulan natin sa bisyo. Ang bisyo ay hindi lang bad habit. Ito ay mga gawain tulad ng sugal, droga, o labis na pag-inom na kinakain ang iyong oras at kontrol sa sarili. Halimbawa, ang isang ama na inuuna ang sugal kaysa sa pagkain ng kanyang pamilya ay nawawalan ng dignidad dahil hindi na niya natutupad ang kanyang papel bilang tagapagtanggol ng tahanan. Ang bisyo ay pagnanakaw sa sarili mong kinabukasan. Kapag nawala ang kontrol mo sa iyong sarili, unti-unti ring nawawala ang paggalang mo sa iyong sariling dignidad at sa mga taong umaasa sa iyo. Ang pambubulas o bullying ay ang sadyang paggamit ng salita o kilos upang hiyain, saktan o manliit ng kapwa ng paulit-ulit. Isipin ninyo ang isang estudyante na pinagtatawanan dahil luma ang kanyang gamit. Ang mga tawa ng nakapaligid ay parang mga sugat na bumabasag sa kanyang dignidad. Ang pambubulas ay pagpapakita ng kahinaan, hindi ng lakas. Ang ating gampanin ay ang maging boses na nagtatanggol dahil ang bawat isa sa atin ay may karapatang pumasok sa paaralan ng walang takot na mapahiya. Ang panggigipit naman ay nangyayari kapag ang isang taong may kapangyarihan, maging ito man ay leader o kaya ay isang sikat sa grupo, ay ginagamit ang kanyang posisyon para pahirapan ng iba. Isang halimbawa ay ang pagbabanta sa isang kaklase na hindi isasama sa group project kung hindi niya susundin ang gusto mo. Ito ay isang uri ng panggigipit na lumalabag sa karapatan ng iba na makapag-aral ng maayos. Kailangan natin ng mahigpit na paninindigan laban dito. Ang kapangyarihan ay ibinibigay upang tumulong, hindi para manakot o manggipit ng kapwa. Ang huli ay ang panlalamang.
Ito ay ang pagsasamantala sa kahinaan o kawalan ng alam ng iba para lang makuha mo ang gusto mo. Isipin ninyo ang pagbebenta ng isang bagay sa sobrang mahal na presyo dahil alam mong kailangan ito ng iyong kapwa, o ang pagkuha ng credit sa gawa ng iba. Akala ng marami ay diskarte ito, pero ang totoo, ito ay kawalan ng integridad. Ang panlalamang ay nagdudulot ng hidwaan sa lipunan. Upang mapangalagaan ang dignidad ng lahat, dapat nating itaguyod ang pantay na oportunidad at maging tapat sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan. Sa pagtatapos ng ating aralin, tandaan natin, ang ating pansariling gampanin ay nagsisimula sa pag-iwas sa mga isyong sumisira sa ating pagkatao. Ang bisyo, pambubulas, panggigipit, at panlalamang. Bakit? Dahil ang dignidad ang nagbibigay halaga sa bawat isa sa atin, anuman ang ating estado sa buhay. Kaya naman, sabay-sabay nating panindigan ang pangakong nakikita ninyo sa screen. Isa puso natin ang katagang, ako ay magiging tagapagtanggol ng dignidad. Sa susunod na makakita kayo ng pagkakataong manakit o manlamang, piliin ninyong itaguyod ang halaga ng inyong kapwa. Dahil ang tunay na may pananagutan ay ang taong handang maging boses ng katotohanan at paggalang. Hanggang sa susunod nating talakayan. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa pagkakataong ito. Sana po ay may natutuwang kayo sa unang paksa ng Grade 10 Values Education. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.